Matapos ilabas ang Chapter 1 ng JJK spin-off, JJK Modulo, ngayon naman ay lumabas na ang mga spoilers para sa Chapter 2, kaya meron na naman tayong bagong tatalakayin. Malalaman natin ngayon kung ano ang mga sumunod na nangyari matapos ang huling panel ng nakaraang kabanata. Disclaimer, hindi po ito full chapter review. Isa lang po itong spoilers. Ibig sabihin, hindi ito 100% accurate, kulang, at maaari pang magbago ang ilang impormasyon. Isa lang itong sneak peek o early viewing para sa paparating na chapter mga kaibigan. Kaya naman, this is Mr. IA Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang kwento sa Kyoto Science Museum, kung saan makikita sina Osame at ang lalaking nagngangalang Nino. Pinag-uusapan nila rito ang posibleng magiging epekto ng pagdating ng mga aliens. Nabanggit din ang posibilidad ng pagdedeklara ng gyera depende sa magiging sitwasyon at kung paano sila makikipagtungo sa mga ito. Habang naglalakad, pumasok sila sa isang silid. Ayon kay Nino, hindi pa nila alam ang gender specifications ng mga nilalang at baka magdulot ito ng tensyon kung sila lang dalawa ang makikipag-usap. Maya-maya pa'y dumating ang kakambal ni Maru kasama ang misteryosong nilalang mula sa nakaraang chapter. Ipinakilala nito ang sarili bilang Java Roma, isang diplomacy specialist ng mga Simurya. Kasama niya ang kanyang dispatch agent na si Cross. Duda naman si Osame. Iniisip ng baka nandito lang ang mga ito para istorbuhin sila. Dagdag pa rito, hindi pa sila maaaring humingi ng tulong sa society sa Japan simula nang hindi naging cooperative ang Kyoto Paranormal Security Treaty. Nabanggit din dito ang malaking risk kapag tuluyan ng mawala ang language barrier. Maaari silang maagawan ng impormasyon ng mga Simurians. Humiling ang kakambal ni Maru na kung maaari ay ipakilala na nila ngayon ang kanilang representative. Para kay Osame, walang problema rito. Ngulit sinabi naman ni Java Roma na hindi nila maaaring i-present ang kanilang representative kung makakaramdam sila ng kahit anong masamang balak mula sa kabilang panig. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ang sinasabing representative, ang nilalang na may sungo na nakita sa unang chapter. Pagpasok nito, agad nakaramdam sina Osame ng matinding aura. Ilang minuto o oras matapos ang pagpupulong, nag-usap ang dalawang panig. Nabanggit na Sukuna level threat ang posibleng dala ng mga aliens na kayang patumbahin ang buong Japan base pa lang sa kanilang unang engkwentro. Dahil dito, nagkaroon ng debate. Tatanggapin na lang ba nila ang lahat ng demands ng mga aliens o gagawa sila ng hakbang upang hindi tuluyang mapahamak? Sa huli, napagpasyahan nilang isabay ang mga aliens sa mga sorcerers na may iba pang misyon upang masuri kung gaano kaseryoso ang mga ito. Ngumit itatago muna nila sa publiko ang existence ng mga naturang nilalang. Ipinasa rin nila ang misyon na ito sa magkapatid na Okotsu dahil para sa kanila ay mga refugees lang naman daw ang Simurians. Subalit, ayon sa ilang pahayag, posible pa rin sa huli ay maisipan ng mga sorcerers na sakupin sila. Nabanggit din dito na naging masyadong kampante ang Japan matapos ang nangyaring treaty noon. Ngayon, mukhang darating na ang isang sitwasyon na hindi nila inaasahan. Maaaring ito ang magsilbing ugat ng isang bagong gyera. Hindi raw nila pwedeng ulitin ang mga pagkakamali noon at kahit anong mangyari ay dapat nilang iwasan at pigilan ang posibleng maging dahilan ng kaguluhan, gaya ng pag-reveal ng existence ng mga Simurians. Kaya ang dapat nilang i-aim dito ay isang genuine na pagkakasundo. Ang makakaantig sa puso ng mga Simurians ayon sa kanila ay hindi ang mga adult formalities, kundi ang espiritu ng susunod na henerasyon. At confirmed na nga mga kaibigan, si Musame ito, kaya posible na ang Osame ay last name lamang, at maaring anak, pamangkin o apo siya ng Osame mula sa previous generation. Ayon pa sa kanila, ipapasakaman nila ang kalapatan ng mundo sa dalawang bata, sina Yuka at Tsurugi. Dito na nailipat ang esena. Nagtanong si Yuka kung alien nga ba talaga dahil mukhang grabe ang sitwasyon. Sagot naman ni Tsurugi, yun daw ang nabanggit ng CS user kanina, na dahil sa security treaty, ang pakikipagkasundo sa mga aliens ay napunta tuloy sa Japan. Nabanggit din ang Jutsu Inspector General na ang mga aliens ay may lakas na katumbas na Sukuna level threat. Ayon sa Yuka,
Hindi siya raw naniniwala agad sa curse user na yon. Pero sabi ni Tsurugi, bagamat basura ang pagkatao ng lalaki, totoo raw ang sinabi nito tungkol sa mga aliens, lalo na't huminto pa ito sa human trafficking dahil lang sa pagdating ng mga Simurians. Nabaling ang usapan kay Maru. Sabi ni Yuka, baka normal lang na may kakaibang itsura ang ibang sorcerers. Pero giit ni Tsurugi, wala pa raw silang nakikita na may ekstrang ota. Kaya tinanong niya Yuka kung dapat ba nilang i-check kay Usami yon. Sagot ni Tsurugi, si Usami mismo ang nagpakilala kay Maru na inspektor. Kaya kung alien nga, nasa yugto pa sila ngayon ng pagre-reveal ng information sa mga low-level sorcerers gaya nila. Sabi ni Yuka, sino bang nagsabi na si Usami ang dapat nilang tanungin? At dagdag ni Tsurugi, wala ring silbi kung si Maru ang tanungin dahil wala siyang tiwala rito. Kaya napagpasyahan nilang lumapit sa curse user. Pagkaraan ng 8 minuto, nadagit na nila ang curse user. Pinakiusapan muna nila si Mino na umalis dahil baka may dala itong explosive curse object. Doon na nagsimula ang kanilang interrogation. Tinanong ni Tsurugi kung saan nakuha ng lalaki ang impormasyon. Sagot nito, sa internet lamang, dahil nagli-leak talaga ang ilang impormasyon online. Dito na ibinunya ng curse user na ang mga aliens ay tinatawag na Simurians. At meron daw 50,000 Simurians sa isang spaceship. Nagulat sila kung paano hindi nadedetect ang isang barko na may ganun karaming sakay. Napag-usapan din ang posibilidad na gumagamit ng sorcery ang mga Simurians kaya nakakatagal sila sa paglalakbay sa kalawakan. Pero siyempre, may hangganan din ito. Ibinunya rin ng curse user na bukas, 8 PM sa isang particular na area, maaaring makita ang spaceship. Posible raw itong invisible dahil sa paggamit ng barrier technique. Kinabukasan nagpunta na silang Yuka at Tsurugi sa nasabing lugar. Habang nasa biyahe, napag-usapan nila ang singsing na hindi pa rin ibinibigay ni Tsurugi. Nabanggit din dito ang mapait na karanasan noon ni Maki sa Zenin clan at kung paano niya pinatay ang mga kasapi nito. Sabi pa ni Tsurugi, gusto niyang maging kagaya ng kanyang lola, matalag at matatag. Sagot naman ni Yuka, bawat isa raw ay may hinahabol na katotohanan o idea. Sa gitna ng usapan, biglang nagpakita sa kanilang harapan ng spaceship. Napasabi si Tsurugi na, so nandito na talaga ang mga aliens. Sagot naman ni Yuka, so ito pala ang sinasabi nilang Sukuna level threat. Ayon kay Tsurugi, ang Sukuna level threat na yon ay pinabagsak daw noon ng kanilang lolo at lola. Pero ngayong wala na ang mga yon, sila na ang dapat humarap dito. Dagdag pa ni Yuka, hindi raw pwedeng ganito na lang sila palagi. Gusto niyang maging kagaya ng kanyang lolo na si Yuta, habang si Tsurugi naman ay gusto niyang maging katulad ng kanyang lola na si Maki. Paglipat ng esena, ipinakita si Maru na nakikipag-usap sa kanyang kapatid na si Cross. Ayon kay Cross, dapat ipagpatuloy ni Maru ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga sorcerers. Sabi ni Maru, oo, pero kailangan ng ito gawin para sa mas malalim na dahilan. Sabi ni Cross, ang mga tao ay gaya din ng mga Simurians, may masama at may mabuti. Kaya dapat daw silang mag-share ng judgment tungkol sa tama at mali. Ayon kay Maru, conflict ay dapat hindi maging opsyon. Kaya sabi ni Cross, kung ganon, dapat magpatuloy siya sa pag-gather ng information. Siya naman ay may gagawin din kaya hindi na muna babalik sa spaceship. Biro ni Maru, sana makasaba sila mag-breakfast dahil marami na siyang natutunan at masarap din daw ang pagkain dito. Pero sabi ni Cross, busy siya. Muli namang ibinalik ang esena kina Ruka at Tsurugi. Nagpaalam si Tsurugi kay Ruka na may gagawin lang siyang kaugnay sa Jujutsu Tech Pass. Paglabas niya, nakita niya ang akala niyang Maru, pero si Cross pala ito. Nakita sa gilid ng building kaya tinanong niya, ano bang ginagawa mo dyan? Baka maisipan ng taong magpapakamatay ka. Sagot ni Cross, tumahimik ka. Huwag mo akong kausapin. Pagkatapos ay umalis na ito. Naiinis na iiwan si Tsurugi. At diyan nagtatapos ang spoilers para sa chapter na ito mga kaibigan. Grabing misteryo ang bumabalot sa mga Simurians. Paano kaya magde-develop ang kanilang diplomatic relations lalo na't malinaw na napakalakas nito at posibleng maging tunay na banta? So yan muna para ngayon mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood. This is Mr. IA Anime and see you guys again on my next video.